Praise the Lord. Good morning. Pakibati naman yung katabi nyo. Good morning. Before I share with you my reflection on the gospel today, I'd like to share a story. Kasi last week of April, that was last month, I was hospitalized. 3 araw sa ICU and the rest na 3 araw sa regular room. Now, in the ICU, I was so privileged kasi yung hospital, under renovation yung buong ICU. So yung ICU, nasa private rooms. There were, I think, 8 private rooms that were transformed into an ICU. So ang saya-saya ko kasi kahit may sakit ako at nasa ICU, nasa private room ako. Hindi doon sa regular ICU na walang bantay, tapos lahat, hindi ka pwedeng tumayo, ang daming, limitations. I was hospitalized because my heart was not functioning well. Yung top portion ng heart ko, parang may konting epilepsies. Na wala akong ginagawa, magpapalpitate na lang, tapos makikita ko yung heart rate ko, umaabot ng 140, 120, 140, pero wala naman akong ginagawa. Nag-aaral ako, nagbabasa, minsan nakaupo lang. So I was troubled, so I was rushed to the hospital at one time kasi hinihingal ako na naglakad lang ako from the bed to the sala. So minsan ang buhay hindi mo maintindihan kung kailan ka aabutan. Well, ang nangyari, pagod, no? Kulang ang pahinga. So salamat sa Diyos, eto na ako. Tuloy-tuloy sa paglilingkod. But there was this funny thing. When I was waiting for my turn on a wheelchair for my, ano ba yung isa sa CT scan? Meron pa isa eh. Ultrasound. So nasa wheelchair ako, nandun ako sa waiting area, hindi naman masyadong matagal. Tapos may nakita ako, ahente ng St. Peter. Sa Laguna, San Pedro, Laguna. Kasi nakita ko yung folder niya, St. Peter. Kaya pala, tingin siya ng tingin sa akin. Tapos sabi ko, uy, taga St. Peter ka ba? Tapos sinabi niya na sa akin, nakikita kita sa St. Peter sa TV. O di ba cute? So we had a little chat. Meron siyang kasamang bata. I think anak niya eh. Alam nyo na ano ako doon, sa kwentuhan kami, maikli lang eh. Biglang yung anak niya nagsalita, pastor ka ba? Sabi sa akin, pastor ka ba? Sabi ko, bakit mo naman natanong kung pastor ako? Kasi diba ang St. Peter, Christian? Sabi ko, very good, totoo yun, Christian ang St. Peter. Kasi si mama ko po, laging nanonood ng TV pag Monday. Sa laptop. No? Tapos nagtataas siya ng kamay, minsan sumasayaw, parang si Raulo, nagtataas ng kamay, pag nagdadasal. Alam niyo, sa loob-loob ko, buti pa yung nanay nito na nanonood sa TV, nagtataas ng kamay. Yung iba dito, hindi man lang magtaas ng kamay. Meron ng instructions. But anyway, I was so happy, no? I was so happy and I was talking to that child already. Sabi ko, tama yan. Dapat lagi ka, parang nanay mo, dapat gagayahin mo nanay mo. Laging nagdadasal. No? Bago magtrabaho, nagdadasal. No? Wala, kinuha na ako kasi i-ultrasound na ako. So I didn't see her again.
You know, the gospel today talks about that, no? I don't know if you heard it well, but allow me to read it. I promise you I will be on time. Jesus said to his disciples, "When the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify to me. And you also testify because you have been with me from the beginning. I have told you this so that you may not fall away. They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. I have told you this so that when their hour comes, you may remember what I told you." 3 points for today. The primary mission of the disciples from Jesus before He died was they will be to testify. Alam niyo ba yung testify sa Tagalog? Kausapin niyo ako. Alam niyo ba yon? Ano ba sa Tagalog yung testify? Pwede bang umalis dito? Pwede pala umalis dito eh. Ano ba sa Tagalog yung testify? Ha? Tumistigo. Testigo, Spanish yun eh. Anyway, meron tayong Tagalog nun eh. Brother, ikaw English speaking ka eh. Maging saksi. Oo, saksi. Di ba may program yan si Saksi! Itong tatlong to, tinitingnan ko to kanina eh. Pinatataas ko ng kamay eh. Talagang walang pakialam eh. Kayo ba yung mga bago? Hindi, bagong ligo, no? Bagong ligo. The first mission, actually the only mission of Jesus for the disciples and to us is to become witnesses, saksi. Alam niyo ba yung salitang martir? Ang salitang martir galing sa Greek, no? Ang ibig sabihin ng martir, witness, saksi. Hindi po pag sinabing martir, hindi basta yung pinapatay dahil sa pananampalataya. Of course, yun ang naging konsepto, nagamit yun eh, from the Greek word. Pero basically, the word martyr means a witness, saksi to something that is true. Hindi ka mahihiya at wala kang takot, magiging saksi ka. Normally, witnesses have that kind of courage, have that kind of boldness and openness. Kaya nga, napansin niyo, doon sa kwento ni Jesus, napakaikling gospel today, sabi niya, "You are to be my witnesses." Pero ang pinakamaganda ron, "My Father will send the Holy Spirit," the advocate. No? Parang lawyer, taga-sanggalang mo, no? Magpoprotekta sa atin. He will send you the Holy Spirit. Pero sandali, tinukoy niya, Spirit of Truth. Spirit of Truth. Why? Second thing, mamaya natin pag-usapan yung Spirit of Truth. Una, ang panawagan ng Diyos ni Kristo sa atin, tayong mga Kristiyano, sabi ng bata, di ba Christian ang St. Peter? Sabi ko, yes. Of course, may pumapasok sa isip ko pag Christian, no? Kasi minsan nakakausap ako ng mga Christian, pag sinabi kong, yes, I am a Christian. Anong church? Sabi ko sa parish ng St. Peregrine sa Muntinlupa. Anong parish? Sabi ko, I'm a Catholic Christian. Tinalikuran ako, hindi ka Christian, Catholic ka eh. Hinabol ko siya, binigyan ko ng 20 pesos. Hanap ka ng kausap mo. Of course, joke lang yun. Sa airport yun eh, sa airport. So, anyway, I knew the child's mind, no? Pero sinabi ko, yes, St. Peter is Christian. Pero sabi ko, why did you say that? Because my mom, nanonood lang siya sa video o sa laptop, pag Monday, gumaganon siya. Minsan, gumaganon din. Tapos, ang tagal-tagal niyang nakaganon. Pero, yung itsura niya, kaliligo lang, no? Kaliligo lang. No? So, may lakad yata. So, witness. The second point is, as witnesses, we will have trials and persecution. Susubukin kung tunay ka.
Diba? Minsan, ako, Kristiyano. Ako, taga St. Peter. Kristiyano akong tunay. Utot mong blue. Baka naman hindi. Paano malalaman? Susubukan. Susubukan. That's why the second point we have here today is what is being tested. Are you being tried? Are you being persecuted because you're from St. Peter? Usapin niyo ako. Have you ever had a persecution because you're from St. Peter? No? Insults. Have you ever been insulted? Hindi pa ba kayo na-insulto dahil nasa St. Peter kayo? Hindi pa. O pero have you ever been insulted or tried or challenged because you are a Christian? May nakasubok na ba rito na medyo tinutuya, ginaganon, no? Minsan kinikitil, minsan dinuduro, pinagbibintangan because you are a Christian? Oh, I have been. Because we travel, when we travel, sometimes I hear that a lot. One time I was reading a book, same, airport again. Hindi ko ito makalimutan. The last time I took Lufthansa, kasi wala niyang Lufthansa dito eh. Linipat na sa Bangkok. Dati may Lufthansa dito eh. So the last time I took Lufthansa, I was reading a book. Tapos may lumapit sa akin. What are you reading, sir? Sabi, oh, this is a nice book. Of course, it was something about God and my body, no? It was the theology of the body that I was reading then. So, alam niyo, umupo siya, nakipagbalitaktakan sa akin. Iba ang kanyang religion, Islam. Ako, ang ganda-ganda ng attitude ko sa Islam because I studied Islam a little. I have read the Quran a little. And I appreciate the Quran because isa sa ina-appreciate ko sa Quran, isang buong chapter tungkol kay Maria, kay Miriam, kay Mary. Ang Bible nga, halos walang isang chapter tungkol kay Mary, pero sila meron. Tapos yung kanilang yung Isa is Jesus, they speak a lot about Jesus also, pero Quran yun ha? Quran. So ako, meron akong deep appreciation for this. Unfortunately, this guy was persecuting me for being a Christian. Ang pasok namin noon, I remember, is hindi Germany ang pasok namin, Austria eh. Austria. I think some of you have been meron ba sa inyo na nakarinig na sa pamilya mismo, ikaw, pa-pray-pray ka pa, demonyo ka naman. Di ba kayo nakakarinig ng gano'n? Pa-prayer meeting ka pa, sinungaling ka naman. Nakarinig ka ba kayo nag paminsan-minsan? Pasimba-simba ka pa. Mandaraya ka naman. Sometimes these are the persecutions we hear. Not even from enemies, but sometimes even from our own people, the people we love. But we've never been persecuted because we're in St. Peter. So in other words, persecutions, difficulties will come because we are witnesses to something. We are witnesses to something. This is the second point. That, my dear brothers and sisters, all of you are blessed today. This is our challenges sometimes. Yung hirap nyo sa sweldo, yung hirap na, lahat naghihirap ng ganon. Pero ibig sabihin yung you are being persecuted, that sometimes there will be people who wants to kill you because of your faith, because of what you're witnessing. Look at the Jews. Ang daming gusto makapatay ng Hudyo. Pag nakapatay ng Hudyo, magsa-celebrate. Tatawagan yung nanay, ma, nakapatay ako tatlong Hudyo. Sinabi ni Jesus yun, no? Sinabi ni Jesus yun. In Africa, even now, they will kill Christians and it will be their joy to burn the chapels where Christians come together. In Africa, in Yemen, read the news. People are being persecuted because they are Christians. Now, can you imagine how comfortable we are here? Diba? How comfortable we are here. Every Monday we have this beautiful way of expressing thanks and praise to the Lord as a big family. Sobrang blessed. Sobrang blessed. Naalala ko sa Brunei dati, I was invited in Brunei. Kailangan namin magtago para makapagpuri. Tapos nalaman nila, nagigitara ako. Kasi yung gitarista, nung pumunta ako, may sakit. Sabi,
May gitara ba kayo? Alam mo, kailangang isara lahat. Kasi ginawa namin sa bahay. So we had to praise it. Grabe, makita mo sila umiiyak, makapagtaas lang ng kamay, makakanta lang ng isang shout to the Lord, makita mo umiiyak. Grabe yung kanilang expression kasi kinikitil. Alam mo yung kinikitil? They're so limited. So what are they being persecuted and limited about? Because of their faith. Brothers and sisters, this is the second point, no? As witnesses, we will be tried. We will be challenged. At yung iba, pag-iisipan ka ng mali. Kaya nga, di ba, minsan nakakarinig ka pa, pray ka pa, sinungaling ka naman. Witnesses. Witnesses. That's why the third point I'd like to share is the Holy Spirit. Why did Jesus particularly say the Spirit of truth when He already said the advocate? No? Meron kayong katulong. Meron kayong katulong. Pero, yung katulong nyo is the Spirit of truth. Napansin nyo ba ngayon, pag nanood ka ng news, pag nag-open ka ng Facebook, or mag-open tayo ng social media, hindi mo na ngayon alam kung totoo. Di ba? Hindi mo na alam nung totoo. Nung pumutok yung gera, nung February 28, I was in Bethlehem. I don't know if I told you that, no? Nung pumutok itong gerang to, nasa Bethlehem kami, kaya hindi na kami nakaikot ng Jerusalem kasi nagsara na ang Israel. Kasi tinira nila ng umaga Tinira nila yung Iran. So they were expecting retaliation right away. So lahat ng tourists, we were driven out to Egypt. So makita mo, daming mga bus and cars, all were going to Egypt. Nag-uunahan mabilis because Israel is at war. I was there, I know that. I have experienced that. Tapos boom! Mga ganun ka na lang. So kami, nagdadasal kami. Habang tumatakbo yung mga bus, lahat nagro-rosary, lahat nagdadasal, lahat nagbabasa ng Biblia. Lord, protect us, Lord, protect us. And you know what? Sabi ko sa passengers ko, because I had pilgrims with me, please, sabi ko sa driver, shut down the Wi-Fi. Shut down the Wi-Fi. Tapos sabi ko, my dear friends, turn off your phones for now. Because the more you will be troubled. Ang dami ng news pumapasok. Ang dami fake news. Wala pa namang gera Inaantay pa lang namin magsimula. Pero doon sa mga news nila, sumabog na, pinasabog na. Wala pa. Kaya lang siyempre yung kanilang pakiramdam, yung takot, yung pangamba. No. Let us welcome, let us invite the Holy Spirit of peace. Pero nakita niyo ba kung ano ang nagiging problema kapag yung katotohanan ay hindi na naitaas? And my dear brothers and sisters, this is the third thing, no? This is the third thing about the Spirit that is given us to be witnesses. It is the Spirit of truth. So that first, we will believe. But we just don't believe. After believing, kasi hindi pwedeng maniwala ka lang. Si Satanas naniniwala rin kay Jesus If you will open the Bible to the book of James, even Satan, he trembles because he knows. He trembles by the sound of the name of Jesus. He believes in Jesus. He knows Jesus. Some, for all we know, better than we do. But that's why it does not stop with believing. The Spirit of truth will help us believe. Then, after believing, the Spirit of truth will help us accept. So after believing, tatanggapin natin. At yun ang kasunod. Pag tinanggap mo na si Kristo na sentro ng buhay mo, bilang mga Christians, makikita na sa buhay. Uy, St. Peter, makikita kung paano sumamba. Makikita kung paano magpuri. Amen? Makikita kung sa ugali, makikita sa pakikitungo, makikita sa pagpapahalaga ng mga bagay ng Diyos. No? Ngayon, okay tayo, you look good. You do not know tomorrow. You do not even know tonight. Amen? That's why I remember my professor, whenever there is a chance to praise the Lord and raise your hands, do that. Because you wouldn't ever know. Yung iba, pinapataas ang kamay, kung kailan hindi na nila maitaas, ay utot.
Yung iba, kumakanta ng matindi. No, kumakanta ng matindi. Bakit? May sakit na lahat, may cancer na eh. Doon pa lang nagpupuri, oh. Doon pa lang nagpapasalamat. Pero nung walang pakialam. Walay labot ba? Way labot sa Bisaya. Brothers and sisters, today's gospel reminds us we are all called to be witnesses, but we will be challenged. And normally the challenge nowadays is, yung kung saan ka komportable. Kung saan ka komportable. Doon ka magsimba. O kung ayaw magsimba, sa TV na lang. Kung saan ka komportable. Ganun ba yun? That's why young generations now do not have a sense of sacrifice. Di ba yung mga anak nyo, di ba minsan, hindi mo lang maibigay, hindi mapaantay. Hindi mo lang maibigay, hindi na sila mahal. Hindi na ako mahal ng mama ko. Bakit? Yung gusto ko, hindi binili. Saan mo nakuha yun? Tapos bawal ng paluin. Bawal ng pagalitan. Bakit? Bawal sa batas. Kaya tingnan mo tayo ngayon. Kahit pati tungkol sa Diyos, kikwestiyonin na. Hindi, malaya ako eh. Pero Kristiyano yun ha. Kaya nakakatuwa ng bata, nakausap ko sa ospital. Di ba ang St. Peter, Christian? Kasi mama ko ganun eh. Biro mo ang karap niya. Ano lang iPad lang. Pero every Monday nakaganon siya Amen? The Spirit of truth. Being witnesses, the Spirit of truth is given us to help us, number one, believe, and then accept what we believe so that we can live what we believe. And witnesses have courage. They have balls. They do not look around before obeying the Lord. They don't look around. If I have to do this because Jesus requires this, I will do this. No matter if I'm alone. If I will do this alone among the many, I will do this. Because this is my Jesus. That is the Spirit that is given us. Amen? Hindi na ba kayo nag-aamin dito? Amen? Dami ng bago sa St. Peter Praise be to God. Anyway, the beauty of the gospel today is it reminds us of who we are. We are witnesses because we tend to forget. And what is challenged normally is not what we are now, but it is our faith in this God. It is always challenged, even by our children. But don't worry, Jesus promised the advocate will come, the Spirit of truth, so that we will be able, with His help, not only to believe, because I'm sure all of us are believers, but not only believe, it's not enough. Satan believes too, but to accept and to live. Amen? Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.